God is good all the time. He put a song of praise in his heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. In the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear, he will guide you. He will keep you safe and sound. He will promise never leave you nor forsake you. And his word is true. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners and so unworthy, still for us he chose to die. With his Holy Spirit, now we can stand and testify that his love everlasting and his mercy, they will never end. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans you have for me, my life is in your hand, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. God is good. He is so good all the time. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Trading my sickness, singing. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I am bruised but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for his promise will endure.
and His joy gonna be my strength. Though my sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. You say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. You say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord. Magandang buhay sa inyong lahat. Nais kong papurihan at pasalamatan ng Diyos dahil sa kabutihang ginawa niya sa buhay ko. Ang pandemic na ito ay nagdulot ng kalungkutan sa akin. Pagkat kaming mag-asawa ay hindi makapasok at dahil dito ay hindi kami susweldo. Dumating pa sa puntong na ospital ako dahil sa sobrang sakit ng tiyan at pagsusuka. Meron daw akong stone sa kidney, kaya kailangang lagyan ng stent ang kidney ko. Sabi ng doktor, kailangang alisin pagkalipas na 3 buwan. Lalo pa akong nalungkot dahil sa sobrang laki ng bill sa ospital. Patuloy kami nagdasal ng asawa ko at pinanghawakan ng kanyang salita sa Kawikaan 9:11 na nagsasabing sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin lalawig ang iyong buhay. At naniniwala rin ako na pararaanin ako ng Diyos sa ganitong paraan at ito ay may kalakip na mga biyaya. Salamat sa Diyos, sa aking pamilya at sa mga churchmates na pagtagumpayan ko ang lahat ng ito. Nakapunta ako at nakauwi ng galing sa hospital sa tulong ng Ligan family at ni Kuya Greg. Nabawasan rin ang bayarin ko sa ospital sa tulong ng church at mga kalapit na kaibigan. Nabiyayaan din kami ng ayuda mula sa gobyerno. Tunay ngang napagtagumpayan ng Diyos ang sanlibutan. Magalak tayo at purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Lord sa kabutihan niya po sa aking buhay. Gusto ko lang pong ipatutuo yung aking pong naranasan at nararanasan pa rin hanggang ngayon. Ako po ay nakaranas ng ubo. 1 week pa lang pong lockdown. Ako po ay inubo at inisip ko kung paano ako makakapagpa-check up kasi wala namang masakyan. Hindi pwedeng lumabas dahil 1 week pa lang lockdown. So, ang ginawa ko po ay puro mga medicine na sinasabi nila, honey, luya. Ginawa ko po lahat yun pero hindi po
naman din siya tumalab. So, inabot po ng 1 month and 3 weeks yung ubo ko at nakaramdam ako ng takot kasi inisip ko baka mamaya is COVID yun dahil yun yung pandemic this time. So, nagpipray ako sa Lord na sana hindi yun. Although wala naman ako nararanasan talaga na sa sinasabi nila na kapag nilagnat, ubo lang talaga at saka sipon. So, salamat sa Lord dahil merong isang kapatiran na ginamit ang Lord para ako ay madala sa doktor. At yun nga po, nawala yung takot ko nung nakita ko yung doktor at sinabi nga is kailangan akong x-ray. So, salamat sa Lord. Ako po ay in-x-ray at lumabas yung result. At ako po ay na-diagnose ng pneumonia. Marami pong nireseta yung doktor para doon sa aking karamdaman. Pero hanggang ngayon po ay nawala po yung, may konti pa ring ubo and then ito nga po yung hanggang ngayon yung sipon. So, nagbalik po ako sa doktor kahapon at yun nga po, nadagdagan. So, another na naman na gamutan dahil po sa allergy daw po yun. So, kailangan gamutin and then kailangan pong palakasin yung aking pong resistensya para mapaglabanan po yung karamdaman na ito. So, napakabuti ng Panginoon sa aking buhay. Pero mapalad pa rin ako dahil hindi ako napabilang doon sa sakit na nararanasan ng ating bansa. Salamat din sa Lord dahil at least nung nakaranas ako ng karamdaman na ito is yung nandito lang talaga sa bahay, so need talaga mag-rest, may time to rest, kaya mapapalakas yung resistensya. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Hindi naging hadlang para hindi ako makapagpuri sa Kanya, sa karamdaman. Tuloy pa rin yung mga Bible study through Zoom. So, salamat sa Lord at patuloy na kalakasan na ipinagkakaloob niya. Patuloy na pangailangan na ipinagkakaloob niya sa bawat isa amin. So, maraming salamat sa Panginoon. Ako ay nagtitiwala sa Lord na papagtatagumpayan ko yung karamdaman na ito kasi alam ko na siya yung ating dakilang manggagamot. Sabi nga po dun sa awit na lagi kong kinakanta, is lumakad man ako sa gitna ng kadiliman, siya ang susubaybay sa aking daan. Tungkod niya at pamalo sa akin ay aaliw. Kaya maraming salamat sa Lord na laging ko kasama na nag-aaliw sa akin sa kabila ng aking pong nararanasan ngayon. At alam ko na gagaling ako dahil siya ang dakilang manggagamot. At alam ko na mapagtatagumpayan ko dahil ang Diyos ang nakababatid ng lahat ng nangyayari sa ating pong buhay. So, maraming salamat po at happy 32nd anniversary po sa inyong lahat. Namimiss ko na po ang bawat isa sa inyo. So, maraming salamat sa Panginoon. Kapit lang po tayo. Alam ko naman at alam natin na ang nangyayari na ito ay pagsubok lang sa bawat isa sa atin. Kaya, maraming salamat po. Sa Diyos po ang papuri. Greetings po. Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Isa pong karangalan na ako po ay magmensahe po at magbigay po ng kalakasang espiritual sa pamagitan po ng salita ng Diyos sa Liana Christian Community. So, happy anniversary po. Happy 32nd anniversary sa Liano Christian Community, my home church. Ito po yung simbahan na aking pinagmulan mula nung bata hanggang ngayon. So, pinupuri ko ang ating Panginoon. So, salamat sa ating Diyos. Nung ako po ay tinawagan upang maghatid daw po ng mensahe sa anniversary po ng Liano, ako po ay talagang natuwa, nagalak dahil medyo matagal-tagal na rin po nung ako ay huling nagbahagi ng mensahe sa Liano mismo sa simbahan. At ngayon po, this is a breakthrough kasi ako po ay magbibigay ng mensahe virtually kahit hindi po tayo magkita-kita physically. But I thank God through this virtual online
live streaming or worship online ay magdulot po ito ng kalakasang espiritual sa atin sa bawat pamilya, bawat tahanan at makakarinig at makapapanood ng mensaheng ito. So purihin ang ating Panginoon. Ang inyo pong text, no, ang ating pong text ng anibersaryo ay manggagaling po sa John chapter 16 verse 33. Let me read it to you sa Contemporary English Version. Sabi po dito, I have told you this so that you might have peace in your hearts because of me. While you are in the world, you will have to suffer. But cheer up! I have defeated the world. The Lord bless us with the reading of His Scripture. Samahan niyo po ako manalangin sa umaga pong ito. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Thank you for the opportunity and thank you for giving us, O Lord, a brand new day. And truly, O God, this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad on it. Salamat po Panginoon. And we just want to lift your name up high, O God, that everything, O Lord, that we are going to hear from your word, may it strengthen our soul, it strengthen our spiritual condition, O Lord. Dalangin po namin na magdulot po ito ng kalakasang espiritual at higit sa lahat, O Lord, ay yung maisagawa po namin ang aming matututunan mula po sa inyong mga salita. Lord, marami pong salamat sa anibersaryo na pinagkaloob niyo po sa Liano Christian Community. Ito po ay isang panibagong hamon ng pagdiriwang. Amin na pong nakasanayan ang pagdiriwang na kung saan ay nagsasama-sama ang iyong mga anak. Subalit ngayon, O Diyos, ay isa pong bagong klaseng pagsasama-sama through this online worship, O God, ay sa kanya-kanyang tahanan magdulot po nawa ng mabangong samyo ng handog ng pagsamba ang bawat tahanan, ang bawat pamilya na magpupuri, makikinig at matututo sa inyong mga salita. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala. Kung kami man, O Diyos, ay nagkamali, nagkulang, nagkasala laban sa inyo, patawarin niyo po kami. Lord, we just want to bless your name, O Lord, and thank you so much that you are truly, O God, na full of just, O Lord, na ikaw, O Diyos, ay tapat sa buhay po namin, na always willing to forgive us, O Lord, in spite, O Diyos, na madalas o di kaya ay paulit-ulit na kasalanan na aming nagawa. Marami pong salamat sa oras pong ito. And Lord, once again, O Lord, let everything, O Lord, let this celebration, O Lord, be filled with joy. And for you are the true source of joy, Panginoon. Marami pong salamat sa iyo ang parangal at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. 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 Cheer up, God overcomes. Ito po yung tema ng Liano Christian Community na anniversary. Tunay nga, no, yung kagalakan kahit sa pangyayari, no, na nangyari sa ating bansa ngayon, at di lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo, ang pandemic na ito, ay maaari pa rin po tayo makatagpo ng kadahilanan para maging masaya. No? At kung tayo'y nalulugmok sa kalungkutan, magandang paalala ang temang ito na nagsasabing, cheer up, cheer up. And the reason is because God overcomes. I want to tell you a story. No? Meron pong isang magsasaka na meron po siyang alagang donkey. No? Meron pong alagang donkey itong magsasakang ito. And then one time, ay hila-hila niya itong donkey na ito. Itong donkey na ito, napakatagal na sa kanya. Simula pa nung isinilang ito hanggang sa tumanda na ang donkey. At kasabay ng pagtanda din niya, ay kasama na niya itong donkey na ito.
Pero isang araw, nahulog itong donkey ito sa balon na ikinatakot at ikinabahala na of course ng may-ari. So nung nahulog yung donkey, hiyaw ng hiyaw, iyak ng iyak yung donkey sa loob ng well, sa loob ng balon na yon. So sinubukan ng may-ari ang lahat ng kaparaanan para mailabas yung donkey. Tumawag na siya ng tulong doon sa mga kapitbahay at kapwa niya magsasaka. Pero hirap na hirap silang mailabas ang donkey. Hanggang sa naisipan na po ng may-ari ng donkey yon na wala na po siyang choice. Sabi niya, total, may edad naman na yung donkey at sulit na rin yung panahon na siya ay naglingkod sa akin. Naging mabuti siyang donkey. At ang isa pa, itong balon na to ay matagal na rin na natetenga at hindi na nagagamit at di na napapakinabangan. Siguro, it's time na. Suko na ako. Sabi niya, suko na ako. Hindi, lahat ay ginawan ko na ng paraan. Pero suko na ako. Siguro kailangan ko nang i-give up itong donkey nito. So, ang ginawa ng may-ari, kinausap niya yung kanyang mga kaibigan at pagkatapos nito ay napagkasunduan na rin nila, sige, ito na lang ang ating dapat gawin. So, umuwi sila sa kanya-kanyang tahanan. Habang papalayo sila, naririnig pa rin nila yung ingay ng donkey. At bumalik sila doon sa balon, dala-dala nila ang kani-kanilang mga pala. Aba, maghuhukay sila at ililibing na lang at tatakpan na lang ang balon na ito. So, in short, nagtulong-tulong sila at nagsimula na silang magbungkal ng lupa at inihahagis ang lupa doon sa loob ng balon. Somehow, itong donkey ito ay nasense niya yung ginagawa ng mga tao doon sa taas para sa kanya. Lalong humiyaw sa iyak itong donkey ito na talagang napakalakas dahil nararamdaman niya mukhang ililibing ako ng buhay dito. Kaya hiyaw siya ng hiyaw doon sa loob ng balon. Just imagine, no, sa loob ng balon empty, tapos umaalingaw pa yung sound. So, doon sa mga taong nasa labas, nakakabingi nga yung ingay. So, irritable na sila at dahil nga sa bagay na yun, medyo nagmadali na rin silang magukay at tabunan ang balon na yon. Pero sa gulat nila, maya-maya tumahimik. At inakala na nila na maaring natabunan na ng tuluyan itong donkey ito doon sa malalim na balon. So nagpatuloy sila. Subalit itong may-ari na ito, na-curious siya. So ang ginawa niya, abang nagukay itong mga kaibigan niya at tinatabunan yung balon, sinilip niya yung balon. At sa gulat niya, na-amaze siya sa nakita niya. Yung donkey, buhay pa. Buhay pa pala. At nung kanyang pinagmamasdan itong donkey, nakita niya na itong donkey, itong asno na ito, habang tinatabunan pala siya ng lupa, at lahat ng bumabagsak na lupa sa kanyang likod, ang ginagawa niya ay, he shake it off, at lahat ng lupa na pumupunta sa kanyang paanan, he step up. Shake it off and step up. Shake it off and step up. Parang kanta lang, no? Shake it off. Ganun ang ginawa ng donkey. Alam niyo po ba, to make the long story short, at the end, sa kakahukay at katatabon ng mga tao ng lupa doon sa balon na yon, na inakala nila na maaring natabunan at nailibing na nga ng buhay yung donkey, sa gulat po nila, nakalabas po yung donkey. Napuno po nila yung balon at nakaakyat po yung donkey palabas. Wow! What an amazing display of not giving up. Of not giving up. Now, if you're going to allow me, beside po doon sa ating main theme na cheer up, God overcomes. Allow me to have a sub theme
na hindi naman din ito malayo sa ating tema. No, I want to have a title out of this dito po sa aking sermon. No, my title is Cheer Up, Not Give Up. Cheer up and not give up. Well, doon sa kwento natin kanina, it's an amazing display of not giving up, di po ba? Nang ang mismong may-ari ng donkey, siyang unang sumuko. No, siyang unang sumuko. Pero yung donkey, hindi siya sumuko. The moral lesson na matututunan natin sa kwentong ito, when life is going to shovel dirt on you, don't give up. Just shake it off and take a step up. Di po ba ang ganda? No, shake it off. Lahat ng mga dumi, lahat ng mga problema at pagsubok na pilit na tumatabon sa atin at nagpapahirap po sa atin, it's a good reminder to shake it off and use those problems, no, those challenges as a stepping stone, no, for a new level of you. No? No, yung bago mong pagkatao, the new you. You know what? But there's a better advice. More than this story, a better advice na dapat natin sundan when life is hard and when life is full of sadness. Ano po yung dapat natin sundan? Yung sinabi ni Jesus in our main text, which is in John chapter 16 verse 33. Let me emphasize the word cheer up. Cheer up. Sabihin mo nga kasama mo nga sa bahay mo dyan. Sabihin mo sa kanya, cheer up! Oh, cheer up. Well, but to tell you the truth, mga kapatid, no? To tell you the truth. To cheer up is sometimes hard. Tama po yung narinig, no? Yung pagiging masaya, hindi sa lahat ng panahon, lagi kang masaya. Meron nga ta expression, hindi laging Pasko. No? No? Tayo ay kadalasan o minsan nakararanas ng hardship o pagsubok sa buhay. Especially if life does not happen the way we want it or planned it. Di po ba? Mahirap po maging masaya. Alam niyo po, when I graduated in college at nung kumuha po ko ng board exam, nung ako'y nakatapos ng engineering course, alam niyo po, di ako pinalad na pumasa sa board exam. I was really devastated during that time. At mahirap po maging masaya during that time. Sa ninanais ko pong maging full-fledged engineer, at nung nakita ko yung result, hindi po masaya yun. When I pursue my career to be an engineer, ang tindi po ng competition during that time, ang napakarami din pong graduates na engineer. At ang hirap po humanap ng trabaho. So, ako po, nakarating po sa iba't ibang lugar. Nag-walk-in, di pa po ganun katindi po yung internet, no? Na meron kang online application, but during those time, nagta-travel pa po ako niyan. Bumabiyahe po ko saan-saan. Just to have a good and an engineering job. Pero I was really frustrated. May mga times na talagang nag-apply ako at talagang pinag-uusayan ko naman. Pero hindi rin po pinalad. Ang hirap din po maging masaya noon, di po ba? Nung ito sa mga nakarelate, nung nanliligaw ka sa crush mo, nalaman mo, di ka pala niya crush. O di kaya binasted ka na may iba siyang crush o may iba siyang mahal. Ang hirap po maging masaya. No, hindi po masaya yon, di po ba?
ang hirap ng kalagayan na yon. Nung akala mo okay nga ang lahat, pamilyado ka ng tao, nakapangasawa ka ng maganda, at meron kayong parehong trabaho, and then all of a sudden, dumarating yung karamdaman, nagkakasakit. Minsan yung anak namin nagkasakit at inihatid po namin sa hospital to find out na kailangan po siyang ma-confine. Ang liit-liit niya. Tapos, kapag dumarating yung nurse at kailangan po siyang injectionan, kaawa-awa po yung bata, iyak ng iyak. And how many days na nandun po siya na-confine sa hospital. And then also imagine, doon sa isang kwarto, sa wardroom, ay napakarami po nila at mainit. Pero sa mga ganong pagkakataon, ang hirap po maging masaya. To tell you the truth, mahirap po maging masaya. No? Minsan ay you try your best, pinipilit mo maging masaya. There are times na nahahanap naman. Pero kapag nakikita mo yung mga ganong sitwasyon, napakahirap pong maging masaya. You're expecting to have a baby. At di natuloy dahil nung nagpa-check up, walang heartbeat ang bata. Ang hirap nun. No? Mahirap maging masaya right at that very moment. So you see, mga kapatid, when life is hard, sometimes it is hard to find happiness. It is hard to cheer up. Well, there's probably a lot of reason not to be cheerful, di po ba? And sometimes it's hard to find a reason to be one. Maaring makatagpo ka ng kasiyahan dito sa mundong ito. No doubt about it. Makakatagpo ka rin naman nga talaga. Subalit, alam natin, itong kasiyahan ay panandalian lamang. Di nagtatagal. Yung kasiyahan na handog o binibigay ng mundong ito, walang forever. No, naglalaho, nawawala, naaagaw, umaalis yung nagpapasaya sa iyo, at minsan pa nga'y natatakpan ng mga samot-samot, saring problema sa buhay, na ito ay mga ilang dahilan kung bakit hindi ka magiging masaya. But there's a better, or should I say the best option na pwede nating panghawakan, mga kapatid. Ito ang advantage natin the moment we knew Christ, no? Nung nakilala natin si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. No, meron kang isang best options, no? And those options ay hindi na nga dapat na option ito. Dapat ito na nga yung ginagawa natin. That we should do. That we should follow. No? Sincerely, no? With all our hearts and full commitment na sundin ang kalooban ng Diyos. Ito yung dapat natin panghawakan mula po sa kanyang salita. Particularly dito po sa text natin na ating pinag-aaralan sa umagang ito. In verse 33, when Jesus said, cheer up, that is the best option. That is the best thing that we should follow to obey sa ating buhay. Cheer up. Let me read to you sa the Amplified Bible version. Ito po sa verse 33, I have told you these things so that in me you may have perfect peace. In the world, you have tribulation and distress and suffering. But be courageous. Sa Amplified Version, ang sinabi doon, be courageous. Now, what are the other terms? Or synonym, no, kasing kahulugan ng be courageous. One is be confident, according to Amplified Bible Version, no? Be confident. Be undaunted.
Ano ibig po sabihin ng undaunted? It means fearless. Walang kinatatakutan. Ang tanging kinatatakutan mo lang ay ang Diyos. You have the holy fear, ng banal na pagkatakot sa Diyos. And I like this one, no? Itong kasing kahulugan na salita na be courageous. It says, be filled with joy. No, be filled with joy. Mapuspos, mapuno, no? Mapuno ka ng kagalakan. Well, let me give you a background, no? Kung kailan ito sinabi ni Jesus, itong text na ito, itong verse na ito. So, in whole chapter 16, John chapter 16, kung babasahin po natin ito po yung huling habili ni Jesus. So, imagine the scenario. So, nagpaparamdam na si Jesus na namamaalam na siya na siya ay aalis na, dadakipin na, pahihirapan na, and eventually ipapako sa krus. As we know the story. So yung senaryo na ito, nagpaparamdam na si Jesus, nagbibigay na siya ng last will testament. No, yung para bang sa mga pelikula na napapanood natin ng isang ama na bedridden na, no, at ang naka-life support na lang sa kanya ay yung mga machine na nasa kanyang tabi. At bago siya mawala ng hininga, ayan, pinatawag yung mga anak at nagbigay na ng mga habilin ng ganito, ganyan. Alagaan mo yung kapatid mo, o alagaan mo yung nanay mo, o magmahalan kayo. So kung ano-ano pa, yung mga huling habilin. At imagine yung scene na yun na nag-iiyakan, napakalungkot ng oras na iyon. At somehow, ganito po yung bagay na yon, na malungkot na kasi nagpapaalam na, at nalilito rin yung mga disipulo. Kaya nga doon, so kung babasahin niyo yung chapter 16, ay nalilito. Ano itong sinasabi ni Jesus sa sinasabi niya na siya ay aalis natin, hindi natin makikita, at tapos babalik siya, makikita natin siya muli. So yung mga kalituhan na nangyari sa mga disipulo during nung nagpapaalam na si Jesus. Pero what's so interesting dito sa chapter na ito, bagamat ang emotion na nangyari sa kwentong ito ay malungkot, pero at the end of that verse sa chapter 16, it says, ano sabi doon ni Jesus Christ? Be cheerful. Wow. Be cheerful. No? We will probably say, Lord, bakit? Bakit po kami magiging masaya? No, kung alam na natin yung sitwasyon at sinasabi nga, oh, Lord, aalis ka na, bakit kami magiging masaya? Ito siguro ang makakapagpangiti sa atin. Bakit nga ba tayo dapat maging masaya? You know what? Hindi lang natapos doon sa salitang sinabi ni Jesus na be cheerful. There's a reason. No, meron pong dahilan kung bakit tayo dapat matuwa. And here it is. Sabi dito, doon sa verse 33, at the last part, when Jesus said, be cheerful, sabi dito, why? For I have overcome the world. I have overcome the world. So what does Jesus mean when he said, I have overcome the world? Now, in the Gospel of John, yung salita pong world, it sometimes refer to the people who live in this world and to the evil forces that control their lives. So yung kasamaan na nagahari sa mundong ito, doon sa mga nilalang na nakatira dito sa mundong ito. The biblical concept of world falls into 5 categories according to scholars. Yung isa, the physical world, which is ito nga po yung cosmos o yung creation itself. The second one is the human world, the inhabited land, which is inhabited by people. Now, the human world, ito yung mga tao. And then, there is what we call the moral world.
Ano tong moral world na ito? So dito yung kalagayan ng tao na nung after nung siya ay nagkasala, ang status, ang kalagayan ng tao ay sinners, corrupted, evil. Yung morality ng tao, very low. So yung moral world natin ay corrupt, no, sira. And then there is what we call the temporal world. No, itong mundo natin ay hindi pangmatagalan. Motolate lang po ang tumatagal. Hindi, sabi, itong temporal world ay di tumatagal. Sabi nga din ni Pablo, no? Hindi po tayo original citizen dito. Tayo lang po ay naglalakbay. We are not the citizen of this world. We are citizen of heaven. And then here, there's also what they call, sa mga Bible scholars, the coming world. In Revelation, at the end of the book of Revelation, in the last chapters, no, binanggit po doon yung the new heaven and the new earth. So, we believe na sa muling pagbabalik ni Jesus, there will be a coming world, which is the kingdom of God. So, nung sinabi ni Jesus, when Jesus said, I have overcome the world, He meant, no, He accomplished, He defeated the moral world, the human world, no? Itong yung morality ng tao at yung kasamaan na nagahari sa mundong ito ay kanyang nagapi na. But ano nga ba, no? Kung ating itong titingnan. So kung nagapi ni Jesus nung simula pa lang dito sa kanyang binabanggit, bago pa mangyari po yung krus ng Kalbaryo, nagapi na niya si Satanas. No, doon pa lang, dapat matuwa ka na, no? Wow! Di pa nangyari yung krus. Yung krus ng Kalbaryo, sinabi na ni Jesus, I have defeated the world. So what does the world, ano nga ba ang meron sa world na ito? Kung titingnan din natin muli yung verse 33, napakayaman ng verse na ito, no? Sabi dito, I have told you these things so that in me you may have perfect peace. Okay? Ito yung kaloob ng Diyos. Mula sa akin, no, sa akin, ang handog ko ay perpektong kapayapaan. But in the world, now while you are in the world, you have tribulation and distress and suffering. So these three words are synonymous in meaning. Tribulation, distress, and suffering. They are equal. No? They spelled P-A-I-N. Pain. Pahirap. No? Lahat ito ay nangangahulugang pahirap. So sa mundong ito, ay makararanas tayo ng pahirap, ng suffering, and no one is excused. Everyone will experience and experiences suffering. No matter who you are, regardless of your identities, political affiliation, age, no, income, you will suffer in this lifetime. Kaya yung pandemic ngayon po, itong COVID-19, this is not really new. Kung pag-aaralan niyo po yung history ng mundo, nakaranas na rin yung mga taong sinauna ng sakuna at pahirap at maging yung pandemic, yung 1918 Spanish flu, no, na isang pinag-aaralan at tinitingnan na kung paano tayo matututo sa pandemic na yon at paano natin i-adapt sa ating kapanahunan. So ito, yung paghihirap ay hindi bago. The richest and most successful people suffer. The poorest and least conventional, successful individuals are also facing suffering. Every single person between these two, the rich and the poor, the poorest of the poor, maging yung sa gitna nito, every single one will experience suffering. So the one thing
No, one thing that everyone needs to understand, no? So kung lahat pala ay nakararanas ng suffering. Kasi sabi ni Jesus, in this world, habang naririto ka, you will suffer. So Jesus, sa Jesus ay hindi po nangako na after mong matanggap siya bilang Diyos at sarili mo, tagapagligtas, ay okay ka na. No, pwede ka na umupo sa iyong tumba-tumba at nagpapahinga ka na. Pero no. Everyone is facing suffering. You and I face suffering. So, the one thing that everyone needs to understand about suffering is this. Ito ang dapat natin matutunan. No? Suffering is a sign that you must change your life. Ulitin ko po, no? We need to understand about suffering. No, dumarating ito sa ating buhay. It tells us that suffering is a sign that you and I, must change the way of our life. Ang laki po ng binago ng pandemic na ito sa buhay po natin. At dapat nare-realize natin ano ba ang mahalaga ngayon sa panahon na ito. And we need to change that. We need to change for a better person. And this is not just talking about changing. Di lamang ito dapat pinag-uusapan. And this is not only merely thinking about changing. Hindi lamang din ito pinag-iisipan. But we must actually take meaningful action. Again, meaningful action. Nung may isa kang mabuting hakbang to transform our life. Hindi lamang sinasabi, hindi lamang iniisip, pinagpaplanuhan, paano ba ako magbabago? Dapat gumagawa ng meaningful action to transform our life. Yes, we are all suffer, but the most important part of suffering is this, deciding how you are going to respond to its inevitable influence on your life. We need to decide. Hawak po natin ang desisyon. And it's up to us. Nung sinabi ni Jesus, cheer up, it's our decision. No? We can choose the path to follow, or we can choose the path not to follow. Yung pinag-uutos ng Diyos. At alam naman po natin, no? May biyaya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at mayroong parusa sa di pagsunod sa kalooban ng Diyos bilang mga nakakilala sa Kanya. Mga kapatid, let me ask you, how do you respond? No? How do you respond to suffering? Are we going to follow Jesus when He said, cheer up? And then we will ask, ba't ako matutuwa? Meron ka dapat ikatuwa na sabi ni Jesus, because I have overcome the world. Cheer up. Let me end once again with this verse. I have told you these things so that in me, nais ko idiin din yun, so that in me, wala na pong iba, tanging kay Jesus lamang matatagpuan ang tunay na kagalakan at kasiyahan at ang rason para maging masaya. You may have perfect peace. Let me continue. In the world, you have tribulation and distress and suffering, but be courageous. Be filled with joy. Be confident. And the big reason bakit natin ito gagawin, because Jesus have overcome the world. God overcomes. Ito, darating din pong araw magkikita-kita at magkakasama din po tayo mga kapatid, because God overcomes. Yung pagsubok na ating nararanasan, maniwala at manampalataya lang tayo kay Jesus because God overcomes. Sa mga may karamdaman at sakit, and the people that we know that na mayroon pong COVID, just trust in the Lord, kapit lang sa Kanya because God overcomes. Sa mga nawalan po ng trabaho at kapos sa buhay, kapit lang sa ating Panginoon. Cheer up because God overcomes. Although life may not be easy now, in the end, it's all worth it. Everything will get better in God's
perfect time. So cheer up and smile. Purihin ang ating Panginoong Hesus. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa oras pong ito. And truly, O God, there are many reasons, maaaring marami pong kadahilan upang di kami maging masaya. Pero meron po kaming isang napakalaking dahilan para maging masaya po kami, at ito'y matatabunan ang mga kadahilanan po namin, ang mga excuses po namin kung bakit di po kami magiging masaya. And this reason, O Lord, because you, God, our God, the Lord Jesus Christ, overcome the world. Napagtagumpayan mo ang suffering, napagtagumpayan mo ang evil, napagtagumpayan mo ang kasalanan, napagtagumpayan mo rin po, Diyos, maging ang kamatayan. Marami pong salamat. And Lord, bless Liano Christian Community and its celebration, O Lord, for the 32nd anniversary. Thank you so much, O Lord, this morning, O God. All these things, O Lord, we pray. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless us all, mga kapatid. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos.
upang magpuri sa iyo. O Diyos, Sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, Sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Hi LCC, cheer up, God overcomes. Happy 32nd anniversary. We thank God for His provision. Despite of this pandemic crisis, we are able to celebrate our anniversary virtually. On behalf of my committees, we would like to thank all the families who participated and joined the church trivia, the Bible quizzes, and of course the Cheer Up Challenge video. Thank you also for our members abroad who sent their messages and their greetings. Thank you for our daughter churches, Agape Christian Community with Pastor Jeff Ocampo, who is also our speaker for today, Livingstone Christian Community with Pastor Adelon Terla, Cornerstone Christian Community with Pastor Mark Carr, and the Rock of Muzan Christian Community with Pastor Roger Daculia. And also thank you for our home church, LCC, with Pastor Nareo Juise, with his pastoral staff and elders. For my committees, thank you for your unending support and your teamwork for us to celebrate the anniversary for today. Truly, God overcomes all the trials we may encounter. Also, we would like to invite everyone for our lunch celebration for today. Don't forget to send your selfies and don't forget also to cheer up always.